So, ayan po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome again to JLat Vlog at welcome again sa mga viewers po namin, sa mga naging kliyente po namin. Magandang araw po sa inyo. So, ayan po, for today's episode po ng ating vlog o ating video ngayon sa araw na ito ay andito po tayo ngayon sa bayan po ng kuya po ulit, dito sa isang barangay po dito, at meron naman po dito binebenta po na ito po ay mango farm naman po siya. Ito po ay meron pong sukat na 3.2 hectare at ito po ay naka-along Barangay Road. Kabilaan po yung property, kasama po yan at ito po. So ito po ay mango farm, meron po itong 200 daw po, more or less po na puno ng mangga. Ayan, kasama po yan. Ang boundary po, hanggang dun po kay Boss Ronald, yan yung nakaitim. Ayan po, dun po yung boundary at dito rin po sa aking kinalalagyan ngayon. Ang estimate kong entrada po ng property na sa mga 100 meters po mahigit ang entrada po niya. Dito na po ito yung boundary po niya dito sa north part. Pag ganun diretso po yan hanggang dun po sa pinakadulo po, dun sa may palayan, may palayan po dun eh. Yun po yung boundary, pag ganun na po siya. Ayan, at papunta po dun kay Boss Ronald, diretso pag ganun po. At may mga mahogany po ito na tanim din. Hindi ko lang po alam kung ilan po yung puno ng mahogany. So ito po, hanggang dun po sa bandaron, tapos hanggang dito na po dito sa part po nito sa mangga po na iyan. Yan po yung boundary, pag ganun na po dito. Ayan, diretso naman po hanggang dun kay Boss Ronald ulit. Ito nga po ay meron pong creek naman po dito. Ito po ay isang source of water po nila, patubig o pandilig po nila sa mga pananim po nilang palay. Ayan, at pwede rin po itong tamnan ng mga gulay sa part po na iyan, sa may mga bakanting lote po o mga hindi pa na naabutan o nasisilungan po ng mga sanga ng mangga. Yan, pwede pong tamnan ng mga gulay yan. Pwede kayong magtanim, pwede kayong magtayo ng bahay nyo dyan. Ang gagawin na lang po natin, maggagawa po tayo ng culvert o tulay na papunta po sa kabilang property. Dito naman po ay nakaunan po siya sa Barangay Road po. Ayan, pwede rin po magtayo ng mga bahay nyo po dito or rest house. Ayan, ayan, ay may kasamang fish pan doon, oh. Ayan, meron po siyang kasamang fish pan. Itong property nito, isang fish pan. Ayan, so puntahan po natin yung kanyang fish pan. Ayan po. So ayan po, andito po tayo sa sa part po na malapit po sa fish pan. Ayan po yung fish pan po niya. So papaikutan ko lang po ng video itong part na ito. At ang kagandahan po pala nito, meron daw po palang na tatamnan ng palay. Meron po siyang part na bukirin. So dito po, andito po yung mga ibang puno ng mangga. Boss, mga ilan yung puno ng mangga dito? Dito sa part na ito, mga ilan yung puno ng mangga? Nasa mga 100 to, nasa mga 100 daw po yung puno ng mangga dito sa part po na ito. Ayan. Sa kabila siguro mga 100 din na, boss. Kulang-kulang 200. Sabi natin 200 more or less na puno ng mangga na lang. Kasi di ba natin alam talaga yung eksaktong sukat o eksaktong bilang ng puno ng mangga niya. Ayan po yung mga mangga po niya. Ayan. So ayan po, puntahan natin yung kanyang fish pan. At ito po ay kapapahukay lang boss nila, no? Kapapahukay lang nila 3 months ago. Ayan. So ito po, ang titulo po na ito ay clean title na po ito, TCT daw po ito, Torrens title na po. Ayan, Torrens title po ito. At buhay na buhay po yung nakapangalan po sa title. Yan ka lang, meron na po mga ilang taon na yung may-ari, 80 plus. So yung presyo ng property ay 250 per square meter o 2.5 per hectare. 2.5 M per hectare po yung presyo ng seller. Sagot po niya yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng kanyang ahente. Ayan po. So ayun po yung Paitan Lake. Kung nakita nyo, yan po yung Paitan Lake. Ayan po yung bukid po niya nasa Saka. Kasama pa yan, boss, part na yan. So nahuli lang na tinam na nila yun. So mga yan kayo yung sasaka niyan, mga nasa 5,000 siguro yun, no? Mga isang hektarya yan. Nasa isang hektarya yan. O kulang-kulang isang hektarya sabi natin. Mga kulang-kulang isang hektarya daw po yan yung kanyang nasa Saka. Ayan. Ito boss, may laman na ba itong fish pa nila? Meron. Mga ilan kayo laman nila? May laman po siguro. Sa lipsong yan. Mga tilapia ganun.
kiwat. Yung mga dalag. Walang kiwot yan. Walang kiwat. Sirain niya yun. Sabagay. So ito po. Kitang-kita rin po dito yung bundok ng ano. Balonggaw, dyan po sa part na yan. Natakpan lang po ng ano ng sanga ng mga mangga. Ayan. Yun, kita. Kitang-kita niyo po yung bundok po ng kuya po. Yung Mount Ulaylay na tinatawag. Ang boundary niya boss yun no, yung tampak na yan. Yung dikin na yan. Sama yung kalamansi. Kasama yung kalamansi. May mga tanim pa silang kalamansi po dito. Mga ilang piraso yan. Manyog, mga saging, yan po kasama po yan sa property na binebenta. Ayan po. So puntahan naman po natin yung ibang portion po dun sa kabilang daan, dun sa may creek po. Tara puntahan po natin. So ayan po, puntahan po natin yung portion naman po dito sa kabila. Ayan. Meron daw po itong mga 100 din daw po na puno ng mangga. O baka wala pa. wala daw. So ayan po, andito na po tayo sa kabilang portion ng property na binibenta sa 3.2 hectare. At dito po talagang yung mga mangga po dito, may mga maliliit pa, may mga malalaki na. Pero yung estimate kong ano po niya, mga edad ng mangga nasa mga nasa mga 15. Ito nasa 20 na siguro itong mga to. Tapos itong mga to nasa mga 7 to 10 siguro itong mga to. Yung iba. Pinapakinabangan na to po. Oh, pero pinapakinabangan na. So ayan. May mga tanim bang mahogany ito, boss? Mahogany? Sa banda ron. Ayan. Ayan po. Ang boundary po dun sa may sa may baka. Pagano na po 'yan. Pagano na rin po. Ayan. Sa may may tanim na palay na, boss. Opo. May yung boundary. Tapos yung boundary naman dito sa may sa may bukid. Opo. Ayan. Makikita niyo naman po sa drone video yung kanyang mga boundary. Lalagyan po namin ng marking. Sa may bakod na. So ulitin ko po, ito po ay meron pong sukat na 3.2 hectare. Ang presyo po ng property ay 250 per square meter o 2.5 million per hectare po. Ayan. Sagot po ni seller yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng kanyang ahente. Ang titulo po ng property, TCT na daw po ito na electronic title, buhay pa yung nagbebenta ng property na ito, yung may-ari po nito. Kasi ang may-ari po nito, lolo po nila boss Ronald. So ayan, talagang kabisado po nila ang may-ari po nito. At ganoon din po yung may-ari po dito, ninong ko naman po sa kasal. Pero bihira ko lang po sila makita. Ayan. Ito yung mga mahogany po, malalaki na yung mga mahogany, pwede nang anihin, boss. Oo. Ayan. Ang boundary dun sa mga anin, boss, yung sa may punso. O sa bandaron pa. Oh, makukuha sa niya sa survey. Ang sagot po ni buyer, transfer of title po, deed of sale, professional pin ng maglalakad ng title kung ipapalakad nyo po sa amin, at relocation survey po. Pero pag-usapan na lang po ninyo ni seller yung mga obligasyon po na dapat na pag-usapan. Ayan. At makukuha naman po sa magandang usapan ang mga obligasyon po ng bawat isa. At iyon na nga, at umaambon na. Kaya dito tayo sa silong ng mangga dahil mababasa po yung ating equipment sa pagbablog. Ayan po, papaikot ko yung camera. Kitang kita po kung gaano kaganda itong property na ito. Kitang kita po kung gaano kaganda yung kanyang damo na nami-maintain po ng mga alaga nilang mga baka, kambing. Ayan, pwede kayo mag-alaga ng mga kambing po dito, baka. Ayan. At kung gusto yung ipabakod, mas maganda po para ma-secure po yung mga alaga nyo. Ma-secure din po yung mga pananim yung mga mangga. So ayan po, kitang kita nyo po dito kung gaano kaganda yung property na ito. Hindi po makita. Medyo slope po siya, pero hindi naman po siya yung slope lang konti. Ayan, medyo pababa lang, slight lang. Ayan po, ganda. So tingnan natin yung ibang part pa sa iba namang ibang portion po ng property. O ibang tawag doon. Basta yun na yun. Ayan. Tignan niyo po kung ano talaga ganda itong property na ito. 3.2 hectare, 250 per square meter. Analo ka na doon. Tabing daan. Source of water dito, deep well. Power line, malapit lang naman yung power line dito.
Oh, tabing ano na, tabing Paitan Lake na. Pakitang-kita po dito yung ano, yung bundok po ng Balungaw, yung Mount Balungaw na tinatawag. Kanya po yung zipline, mga hot and cold spring. Diyan po. Ito po ay boundary na rin po ito ng Pangasinan at Nueva Ecija. Ang boundary po dito po sa ano no? O pag ganun pa siya? Hindi, ito na. Sa may pilapil lang boss. Sa may pilapil lang. Doon sa may lagpas ng baka konti, pag ganun. Sa may mangga na ito. Tapos sa mangga na yun. Tapos sa may Madrid Cacao na yun. Ayan. Okay. Makikita rin po sa dito yung bulubundukin ng Caraballo, kaso nga lang maulap. Tignan nyo po yung weather. At umaambon-ambon na nga po. Ayun. So medyo naglalag na aking video. So kung may ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tumawag na lang po kayo sa akin. At kung gusto niyo po makita ng personal tong property na ito, sasamahan po namin kayo. Makukusap nyo rin po yung may-ari po nito. At kung gusto po i-negotiate yung price. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.